So Kathden fans, ito na nga ha, mas lalong tumatatag ang Kathden mga customers and Kathden fans. Kasi nga marami ako nababasa pa rin comment na kumapa botong-boto pa rin sa Kathden mga customers kahit na kaliwat kanan ng issues ngayon. Bagong update natin mga customers, ito na nga no, marami ang kumapa nagpahayag ng kanilang suporta pa rin. At saka kumapa nakita kasi nila yung yung kaibahan ni Daniel Padilla and kahit yung mga issue pa lang sa kay Doc Kenneth at saka kila kina Mayor Mark Alcala at kung kanino pa dyan na pinapartner si Ma'am Catherine Masmes nakukumpara kasi sabi ng isa dito, I couldn't help but compare it to her past lover. Her here with this guy feels like liberty. So nung time ng kuha pa ng kasagsagan ng Hello Love Again mga kaswers, and then ito update tayo, nasugatan si Pops Alden mga kaswers. Nag my day siya, nag story siya mga kaswers, ang dami niyang story. Nagpapasalamat tayo kasi marami siyang pinopost sa kanyang Instagram. So marami tayong na-update din po mga kaswers. Sugatan ng kanyang kaliwang tuhod mga kasmreros. Nako, hindi dapat masugatan yan kasi nga baka magalit si Mrs. Fulkerson kasi nga paborito niya ang paa. No, kung pa nagagandahan siya sa paa ni Pops Alden mga kasmreros. So, sabi niya dati, Sus Mariosep, ikaw lang yata nagagandahan sa paa ko, sabi niya ganun kay Pops Alden mga kasmreros. And then ito, spotted si Sir Alden sa ospital. Kakapost lang kanina ng fan na ito pala ay nasa nasa taping, tapos nasa ospital si yung babaeng to na fan din po mga kasembreros. Tapos po ay kumaga pa nakuha niya pang picture kahit nasa ospital siya. Kasi nga ito ay parang nag-follow up check up siguro, tapos si Pops Alden ay nasa kasagsagan ng taping. Hindi ko lang alam kung ano kasi hindi ang kumapa ang konti ng kanyang pinost na details mga kasembreros. So nasa ospital lang siya, so sinabi ko anong pelikula or anong palabas yung sinushoot ni Sir Alden mga kasembreros. And then ito, sobrang ganda nito mga kasembreros kasi kinumpara na isang fan, si Daddy Ted at saka si Mami Min, yung factory. Tapos yung naging product na Ice Ma'am Katina, sobrang ganda. No? Ang kulit lang po mga kasembreros. And then ito, another Instagram story ni Pops Alden mga kasembreros. Kasama naman ang kanyang mga biking or cycling gang mga kasembreros. So ito si April na napinsan ni Alden ay kasama niya rin. So maraming salamat at na-confirm natin kasembrerong Vicky mga kasembreros. And then ito meron din silang isa pang picture mga kasembreros na mas marami. Tapos si April na pinsan niya, baka magiging malicious na naman ang mga tao dito. So si April po ito na pinsan niya mga kanyang kaakbayan. Tapos first day of biking or cycling ni Pops Alden mga kasembreros. Nagsimula na siyang mag-bike kanina mga kasembreros, Monday, Thursday mga kasembreros Tapos yung isa pang video ay ganun din po kasama niya yung kanya mga tropa pips na mga cyclists din po mga kasembreros. And then ito, sobrang ganda naman Catherine dito mga kasembreros. Naka black din siya, tapos kakapost lang kasi ng admin mga kasembreros. Tapos hindi ko kilala kung sino yung kasama niya mga kasembreros, pero sobrang ganda parang din maliban sa green, bagay din talaga kayong Catherine ang black at saka white mga kasembreros kasi wala, bagay lang talaga sa kanya. And then si Pops Alden, another story niya ay Amazing Thursday mga kasembreros. So kasama niya rito ay gym. So after ng talagang fitness first itong si Alden Richards mga kasembreros, may gym, may may running, may cycling, so all in one na ang inyong kasombrero, ang inyong pambansang tisoy mga kasembreros. So sobrang kulit lang, and then ang dami niyang And then ito, last item natin. So nagkasama na pala talaga Ma'am Nora Honor dati at saka si Sir Alden. Yung pinakauna nila na pelikula or pagtatambal ay sa indie film na ang title po ay Kinabukasan. So he was really overwhelmed. Syempre superstar yan mga kasembreros na si Ma'am Nora Honor. Tapos parang time pa ito nang nagsushoot sila or gumagawa sila ng teleserye na kasembreros na kung saan ay pinapalabas nga sa
kumaga pa sa GMA mga kasambreros. Chinek ko kung anong year yung Carmelita. So I think that was year 2013, parang gano'n na 2013 pa ito mga kasambreros. So matagal na nagkasama sina Ma'am Nora Honor at saka si Alden Richards mga kasambreros. And yung indie film na yun mga kasambreros ay directed by Adolf Felix Jr. Alright, so actually yan lang ating Team Panatag pa rin tayo mga Captainatics, kasi habang tumatagal ang grapes na piniga ay mas lalong sumasarap ang wine, at saka mas lalong umaasim ang suka kapag matagal na naimbak ang tuba, at saka mas kapaki-pakinabang. Ganun lang yun. So ganun din sa pag-ibig nila mga kasambreros. So kumapa Team Tiyaga at Team Panatag tayo. So ganun mga kasambreros. Alright, so yan lamang po sa ating Captain items. Nga po ay pakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Sana po ay patapusin natin. Ang title po natin ay Sasamahan Niya Tayo. Deuteronomy chapter 31 verse 8. And the Lord, He is the one who goes before you, before us. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. You do not fear, or do not fear nor be dismayed. Sa Tagalog, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ito mga kasambreros, araw-araw nating dapat i-remind yung ating sarili na ang Diyos po natin ay nasa sa atin, no? Tayo lang actually minsan yung napapariwara, no? Nawawala sa landas, nawawala sa presence ng Panginoon kasi we do everything by our own. Kaya ko to magtrabaho, wala akong prayer time, wala nang devotion time, wala nang reading the Bible time. So kaya ko to because I can do it my own. I have my strength. Pero ang tanong, saan nanggagaling ating buhay? Ang oxygen na hinihinga natin, ating kalakasan, lahat yan ay nagmula sa Panginoon. And even our lives mga kasambreros ay nagmula sa Panginoon. So this verse is a powerful reminder na ang Diyos po natin ay constant siya, no? Yung presence niya ay constant na nagsusupport sa ating buhay bilang mga manampalataya, bilang mga anak niya. At nagre-reassure ito ng para sa atin na hindi tayo nag-iisa, na ang Diyos po natin ay nasa sa ating tabi lamang mga customers. And tayo lang minsan yung nag-iitsapwera, dinededman natin ang presence ng Panginoon by doing everything by our own. And parang kapag hindi kasi tayo nagpe-pray, it's a sign mga kasambreros na mayabang tayo because hindi ko na kailangan ng Diyos, hindi ko na kailangan ng kanyang guidance, hindi na ako kailangan mag-pray kasi kaya ko naman to. So parang nagpapakita siya na mayabang tayo mga kasambreros. And it's dangerous kasi ang pinakaunang kasalanan na nakommit sa heaven mga kasambreros ay pride, kasi gusto ni Satanas or ni Lucifer na mas lamangan or taasan pa ni si God mga kasambreros and Jesus Christ Himself. So pride will not go unpunished. Parati siyang may kalakip na parusa kapag hindi po tayo nagsisi at nagbago. The image of the Lord going before us conveys a sense of protection, provision, and guidance, like a loving and caring shepherd leading his flock. So ganun mga kasambreros, no, kagaya ng isang shepherd, ng isang pastol na ginaguide at saka tinuturuan, kinikare mga kasambreros, pinapakain ang kanyang mga tupa. That same goes with our God, more than, no, beyond measurement of human standard pa. Isn't it comforting to know that no matter what we face, God is always with us, never leaving us or abandoning us? So, di ba? Walang iba. Yung magulang natin, yung kasama natin, classmate natin, best friend natin, may mga times na nagsiseparate tayo. Kailangan mag-parting ways, no? Kasi, kunwari, na-assign ka sa gantong lugar, siya naman na-assign sa gantong lugar. Or for example, hindi na kayo classmate kasi ibang classroom na, tapos nag-graduate na, for example. So, yung mga tao sa buhay natin, sa paaralan, sa trabaho, mga temporary comrades, temporary friends, temporary people lang yan mga kasambreros. But of course, no, we're thankful to God na naging parte sila ng ating buhay. Pero ang pinaka the best at ang hindi nang iiwan talaga mga kasambreros, always and always ay ang Diyos po natin. Kasi kahit saan tayo mapunta, kasi nga diba omnipresent siya, kahit saan ay nandun yung kanyang presensya. It's just one prayer and one call away mga kasambreros. So ang Diyos po natin ay hindi tayo iniiwan. So this is another guarantee, another reassurance mga kasambreros na hindi niya tayo iniiwan.
It serves as a source of hope and assurance that no matter how difficult our circumstances may be, God is there to walk with us every step of the way, offering us comfort, guidance, and grace. Grabe, no? Libre ang mga ito, mga kasambreros. Hindi mo na kailangang bumili sa department store or sa grocery store, mga kasambreros, yung guidance and protection ng Panginoon. Only have faith, no? Manampalataya at maniwala sa Kanya, magtiwala sa Kanya, mga kasambreros. So this assurance helps me to trust in His faithfulness and provision, knowing that He's always with me, guiding and protecting me through every situation. I find comfort in the belief that I am not alone in facing my fears, but I have a source of strength greater than myself to rely on. And this word from Deuteronomy 31:8 ay kanyang reassurance at saka pangako na hindi niya tayo iiwan kahit na saan man tayo mapunta. Kaya sabi niya, huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Alright, so alam ko marami sa atin ang pinanghinaan ng loob ngayon, mga sus, but let's keep our chin up and then have faith, always trust God that is always by our side. Alright, so naman po in the meantime naman po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord, who is never abandoning or leaving us, but always goes with us. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you.